Lasky, the Ecological Solid Waste Management Chairman of our company. So today I'm gonna teach you how are you going to dispose properly your garbage from your plastic. So this is the SSG office. Okay. This is the volleyball court. Yan. Ito naman yung ating computer lab, computer laboratory. Tapos ito ay library. Yan, library. So dito sa likod ng library, may exit gate dito. Dito tayo sa gilid maglalagay ng mga basura. Ito yung exit gate. So ito yung garbage station natin. Tingnan nyo, may marka tayo. Yan, garbage station. So lahat ng mga basura natin ay dito pupunta, no? Except yung mga dahon ng mga punong kahoy, binunot natin mga damo or mga leftover foods, hindi pwede dito. Ito ay around 48 pieces, no? So this is 48 na piraso ng malaking garbage bin. Dito natin ilalagay ang ating mga basura na mga residual, mga hindi na magagamit. Tapos, dito naman, ito, may lagayan tayo para sa mga papel. Ito, no? So yung mga papel, dito natin ilalagay. Yung papel na hindi basa. Tapos, meron naman dito, ito, bildo. Yung mga basag na salamin, basag na bote. Dito, bildo. Meaning ng bildo, mga bubog. Ito naman, botelya or bote. Yung hindi basag na bote. Okay? Dito, ano to? Lata, puthaw. No, bakal. Tapos, meron rin tayong para sa plastic. Plastic na pwedeng ibenta. Para ibenta natin at saka purchase tayo ulit ng mga garbage bin na malalaki. Ito naman ay para sa special waste. So, nakalagay dito, sudlanan ng chemical. So, yung thinner, battery, mga sirang battery, yung mga paint, spray paint. So, yun ay mga hazardous. So, dito natin ilalagay. Ngayon, paano naman yung mga damo na ating binunod o di kaya yung mga dahon ng punong kahoy or mga organic materials, mga balat ng prutas at saka balat ng gulay. Itatapon natin yon sa compost heap. Meron tayong 6 na compost heap. So, kayo nang bahala kung saan kayo mas malapit, doon nyo itapon. Okay? So, ito yung isa sa compost heap. Malapit ito sa grade 8. Sa mga grade 8, malapit ito sa inyo. So dito kayo magtapo ng mga dahon ng mga punong kahoy. Yan, mga dahon lahat yan. Pag yan ay nalata, magiging fertilizer din yan. So, ayun pa isa. Sa grade 8 din to. Tatlo lahat dito, tatlong compost heap. No? Para pag mapuno yung isa, may reserba pa. Paano naman sa grade 7 o sa other your level, grade level? So, puntahan natin. Tara. So, ito ay grade 10 na building. No? 3-story na grade 10 building. Ito naman ay sa grade 8. Yun din ay sa grade 8. Pero sa likod niyan ay mga grade 7 na building. So sa mga grade 7 at grade 8, dito kayo mas malapit. So dito kayo magtatapon ng iyong mga dahon ng mga kahoy ito.
dahon ng punong kahoy, at saka balat ng prutas at gulay. Pero tandaan, bawal na bawal dito yung plastic, bawal ang papel, bawal ang goma, metal o bakal, bawal lahat. Isa lang ang pwede dito, organic materials. Gaya ng mga dahon at saka mga balat ng prutas. At saka mga damo, itong mga damo na binunot, gaya nito, pwede dito. No? Bawal ito doon sa ating garbage station. Ito po yung Grade 7 Faculty Office. No? Sa likod ng Grade 7 Faculty Office, may daan dito papasok. So dito, pwede ka rin dito magtapon kung malapit ito sa inyo, malapit ito sa classroom nyo o sa pinagkukunan mo ng mga dahon at saka binunot na damo. Isa rin itong compost heap, pwede kayo dito magtapon ng mga dahon na punong kahoy at saka yung mga organic materials. Basta again, bawal yung plastics at saka papel. Okay? Pero naman kung may mga basura kayo sa classroom na mga mahabang kahoy o example 2x2 na kahoy o di kaya yero or PVC or cabinet na hindi na magagamit or lumang cabinet. So dito natin dadalhin sa MRF, Material Recovery Facility. So ito yung MRF natin. What is it? Zoom. So dito nyo dalhin, gaya nitong mga grills kasi magagamit pa to. Kaya ito itong ilipat sa ibang classroom, recycle. Tapos dito, yan. So meron tayong 4 lanes, mga kahoy na 5x2, 1x1. Saka meron tayong PVC pipe andun sa taas. Tapos mga plywood. Dito nyo dalhin yung mga kahoy na malalaki, mga bakal na malaki, yero, at saka iba pang mga gamit na hindi pwedeng ilagay sa compost heap, hindi pwedeng ilagay sa ating garbage station. So dito pupunta lahat yan. Dito nyo dalhin lahat. So dito nyo dalhin yung hindi na mention sa garbage station at saka ating compost heap. Ito yung ating amphitheater. Sa likod nito ay may classrooms. Din sa likod ng mga classroom na yan, doon makikita ang ating MRF. Tara. Ito yung mga classrooms sa likod ng amphitheater. Sa likod naman ito, may 3-story building. So ito yung 3-story building. Sa gilid nito, yun yung MRF natin. So ito yung MRF natin. Grade 9 faculty office natin. So sa harap nitong grade 9 faculty office, meron din tayong compost heap. Kung ikaw ay grade 9, mas malapit ito sa inyo. So this one is our compost heap. No? Ito ay malapit sa mga grade 9. Kung saan ang mas malapit na compost heap sa iyo, doon mo na lang itapon yung mga dahon ng mga punong kahoy at saka mga binunot na damo. Pero tandaan rin, bawal rin dito yung malalaking sanga at saka mga malalaking kahoy. Kasi madaling mapuno itong ating compost heap at saka matagal ma-decompose yung mga sanga. Okay? Ito yung likod ng SPG building. Dito rin ay may compost heap na malaki. Ito nga
pala ay gawa sa Ecobricks, no? Tambayan ito para pwede kayo dito mag-study o mag-study or group works, no? Nasa ilalim ng punong nara. So, gawa ito sa Ecobricks. Okay. So ito yung isa pa nating compost heap. Malapit ito sa SPG building, sa likod ng SPG building, tsaka sa mga grade 9 na classrooms. Malapit din ito sa ating STEM building. So pag ikaw ay STEM, pwede kayo dito maglagay ng dahon ng mga punong kahoy at saka mga binulot na damo. Again, tandaan, bawal yung mga malalaking. Ito yung SPG building, harap ng SPG building. Yun naman yung main gate ng ating school, yung main gate. So dito sa gilid ng SPG building, dito ang ating office, ESWM office. So ito yung ating office sa ESWM. So ito ang ginagawa natin sa mga So pag may mga papel kayo na ganito, pag may mga papel na kayo na ganito, one side lang na gamit, tapos sa likod ay malinis pa, dalhin nyo rito sa ating ESWM office kasi gagawin natin yan ang paper pads. Ito ay stocks pa, i-arrange pa natin yan para gawin paper pads. So ito yung mga sample na paper pads. Yan, medyo tuyo na siya. Pag natayo yan, pwede na yung gamitin. So, ang finished product niyan, ito. So, ito yung finished product. Yan. So, anytime pwede kayong humingi ng mga paper pads natin para magamit niyo sa inyong classroom during your quizzes or any activity sa classroom na nangangailangan ng papel. Kung wala kayong papel, mas matipid kung hingi kayo nito dito sa office natin at bibigyan ko kayo pag may stocks. So ito yung mga nagawa na natin paper pads. Pwede na niya gawin 1/2. Dito, 1/2 crosswise, no? Para sa mga quizzes. Hindi kaya gawing scratch para sa mag-solve sa math at saka science or any subjects. Meron din nga pala tayong mga ginamit na ng mga lumang folder para to sa mga pag wala kang pambili ng folder para sa projects niyo or portfolio, activity sa classroom. Pwede rin kayo humingi ng ganito. May marami tayong stocks ito. Pamibigay lahat yan para sa mga hindi makabili ng mga folder. Mga ginagamit to sa mga offices. Tapos nagpalit na ng mga files kaya inipon ko na lang kaysa naman itapon lang sa basurahan. Okay? So kung may mga katanungan kayo o clarification, feel free na mag-visit dito sa ating Ecological Solid Waste Management Office beside the SPG building. I hope may natutunan kayo kasi may tatanong ako na dapat nyong sagutin.